Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta po kayo? Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated pag mag-upload tayo ng mga video at syempre mag-livestream. Maraming salamat pala ha sa more than 160,000 subscribers ng ating channel. At sana'y lalo pang lumago ito sa inyong tulong at syempre presensya. Ngayon, pag-usapan natin mga kamunting tinig, medyo matagal tayo na nag-upload ng mga videos at maraming mga development ng mga nakarang araw, lalong-lalo na po ang pronouncement ng Executive Secretary Lucas Bersamin na ikinagulat ng kampo ng mga gustong magpabagsak sa ating mahal na presidente and syempre sa kanyang gobyerno. Ngayon, malaking paraisipan sa mga, syempre, tagahanga ng ating mahal na Pangulo at mga DDS din kung bakit hindi daw po tinanggal si Menardo Guevara. At bigla-bigla lang nagsabi ang ating mahal na presidente na mag-render ng courtesy resignation itong mga cabinet officials. Ngayon, itong isa sa mga nagsumite ng courtesy of resignation niya ay walang iba kundi si Menardo Guevara, ang Solicitor General, na alam naman natin na isa po yan sa mga appointee ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, tinanggap po ng Pangulo. Matagal na itong balita na to, no? Mga ilang araw na, pero mainit-init pa rin at pinag-uusapan pa rin kasi medyo ang mga Duterte Heart supporters, di mo maintindihan ang kanilang maging reaksyon. Either natuwa sila, nagalit ba sila kasi tinanggal yung aso ni Digong Don, o kung ano man, sila lang po ang nakakaalam. Pero they are now in a panic mode. Bakit daw po gusto lang tanggalin si Menardo Guevara? Bakit kailangan pa daw mag-render ng resignation ang kanyang mga gabinete? Yan ang mga sinasabi ng mga vlogger na mga maka-Duterte. Pero ganun pa man, mga kamunting tinig, sabi ko nga sa inyo, lahat may hangganan and the President will decide according to his wisdom. Matalino ang ating mahal na presidente. So, to make the story short, si Menardo Guevara ngayon ay out na pagkatapos ang ipinalit sa kanya ay walang iba kundi po si Dean Attorney Darlene Berberabe. Noong mga nakarang araw, itong si Berberabe ay in-interview pa to. No? Tandang-tanda ko pa, May 6 ata or May 5. May 4, basta ganun or 15. Na kung saan ay isa po siya sa nag-apply para maging Associate Justice ng Supreme Court. In-interview siya doon. At nakita ko, mga kamunting tinig, yung talino ni Attorney Darlene Berberabe. Pero para po sa kalaman ng lahat, gusto ko munang bigyan, no, ng pansin ang kanyang background. Bago tayo babalik kay Menardo Guevara, na kung saan tuta. Siya po, si Attorney Darlene Marie Berberabe, siya po ay kasalukuyang University of the Philippines Dean ng College of Law. Okay? Siya ngayon, yung ating bagong Solicitor General, nagtapos siya bilang summa cum laude at the same time valedictorian sa kanyang kursong Bachelor of Arts in Philosophy, no? Grabe, from University of the Philippines. She earned a master's degree in Arts in Philosophy, that was year 1995. Tapos gumraduate siyang salutatorian sa University of the Philippines College of Law. Okay, in 1991. Tapos naging philosophy instructor din siya. Siya po ay kauna-unahang babaeng naging philosophy instructor ng University of the Philippines of Social Sciences and Philosophy, where kung saan siya po ay nagturo ng 10 taon. So parang nasa academ talaga, no? Ang kanyang background.
Which is, I really impressed sa ganitong desisyon ng ating mahal na presidente na ipinalit kay Minardo Guevara. No? Nagtrabaho siya bilang associate lawyer na kung saan ang kanyang specialization ay labor at the same time kaya nga bihasa siya sa labor law. Okay, at Baker McKenzie, Manila. And later, nagtrabaho siya sa Kisimbing Tourist Law Firm. So, noong 2010, inappoint siya ni Pangulong Benigno Aquino bilang CEO ng Pag-ibig Fund. Pagkatapos, alam naman natin, naging bahagi din siya ng Government Agency for Housing Loan until 2017 po yan. No? Yung kanyang appointment. Pagkatapos, napakalaman pa natin na itong si Miss or Attorney Darlene Marie Berberabe ay ginawaran ng parangal bilang isa sa mga outstanding CEO ng Asia. Okay? Pagkatapos, siya rin po ay nakatanggap ng parangal bilang outstanding CEO in the public sector by Asia pa rin. Tapos isa po siya sa palasa naging outstanding woman in national service year 2013. At ngayon, siya po ay inappoint ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang Solicitor General. Na kung saan ay bihira or what we call this, bihasa sa labor law. At isa siyang philosophy instructor. Kauna-unahan, babae na nagturo bilang philosophy instructor sa University of the Philippines. At nag-graduate lang pala ito ng summa cum laude. Now, in my humble opinion, very strategic and very full of wisdom itong desisyon ng ating mahal na presidente. So ito yung sagot sa mga nagsasabi sa kanyang weak. Simple lang naman pinakita ni PBBM ang kanyang katapangan through political will at pakikinig sa tao. Kaya nga nirevamp niya ang kanyang cabinet, okay, ang kanyang mga secretary, pinarendered niya ng courtesy resignation at yung mga gustong tanggalin, hindi na po niretain. So hindi po bastusan ang ginawa ng ating mahal na presidente. Kasi binigyan niya pa ng morality. Binigyan niya pa ng moral itong mga unperforming cabinet officials. Hindi si PBBM basta-basta na ops, tanggalin yan kasi walang pakinabang yan. Hindi nagpe-perform ng kanyang duties and responsibility sa taong bayan. Kaya nga kung nilagay dyan, para tulungan niya yung gobyerno umangat for good. Paano? Nagtatrabaho pero half-half. No? So, naisip ng ating mahal na presidente yan. Kasi hindi naman siya katulad ng former President Rodrigo Duterte bastos at basta-basta na lang tanggalin sa kanyang gabinete yung ayaw niya. At naranasan na yan ni Lene Robredo during the time na hindi na po siya pina-attend sa mga executive sessions, sa mga meeting. Tapos sinabihan na lang siya na tanggal na siya sa posisyon bilang isa sa mga cabinet officials. Itong ginawa ng ating mahal na Pangulo, ito'y magiging silbing aral sa mga hindi ginagampanan ang responsibilidad nila sa taong bayan. Kung hindi mo kaya, papalitan ka if you are no longer performing. Kasi performance-based kasi Si PBBM, output-oriented. Because he is a man of vision, not only a politician in nature. Ang pagiging politiko niya, daan yun para at least magampanan niya yung pagiging full of wisdom niya na leader. Ito, matagal naman to. Pinag-aralan naman to si Minardo Guevara. Sa mga previous vlog ko noon, sinabi ko, kalma lang. Okay? May hangganan po talaga yan. Di naman pwedeng sabihin ni PBBM, alis ka na dyan. Kasi magiging negative po ang implication yan sa kanya. Kaya ang ginawa ng ating mahal na presidente, pinarender niya ng certified or what you call this, dignified pa yung tao .
Kasi courtesy resignation ang ginamit. O, kaya katulad niya kay Minardo Guevara, wala siyang masasabing masama sa mahal na presidente kahit gustong-gusto na ng tao natanggalin siya. Marami ng claimor kasi natanggalin siya na hindi na siya performing. Isa po dyan sa pag-distance niya sa kaso na dapat abogaduhan niya yung gobyerno. Nagpa-impluwensya siya, hindi niya ginampanan ang kanyang responsibilidad, kaya yun ang nangyari. Pinalitan siya. Kaya mayroon na tayo ngayong bagong Solicitor General na looking forward tayo sa service. At uusad na yung mga dapat uusad. Kasi abogado siya ng gobyerno. Kaya mga kamunting tinig, sabi ko nga, kalma o katulad niyan. Si General Torre, inappoint ng ating mahal na presidente, ito lang bilang PNP chief. Ito lang ang PNP chief, mga kamunting tinig, na excited ang mga tao. At ito lang din ang Solicitor General na walang reklamo ang mga matitino na taong bayan. Ang nagrereklamo lang naman ang mga DDS dahil hindi nila matanggap na si Minardo Guevara wala na sa roster ng mga cabinet officials ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pinagbigyan siya wala mang performance. So kailangan mo siyang tanggalin pero hindi sa sinasabing, alis ka na dyan. Wala. Pinarendered ng courtesy resignation para kahit papano, dignified pa rin. Correct? Kaya hindi po maarok na mga anti-Marcos, anti-government, or mga pro-Duterte ang hakbang ng ating mahal na presidente. Kaya sabi nila yung pagpaparibamp, drama lang. Pagkatapos, aside sang drama, yung pagpaparibamp ay style lang. No? Na talagang ginamit daw kuno yung ganyang klaseng style para alisin si Minardo Guevara sa posisyon. Anytime pwede namang tanggalin ng Pangulo yan Pangulo ang nag-appoint. Because the cabinet officials serve with the pleasure of the President as an appointing officer. So therefore, you need to perform. If you have if you don't have any substantial performance, then the evaluation team will evaluate your performance. Paano ka i-retain kung you are not performing? Right? Take note, marami po ang gustong magtrabaho sa gobyerno. Kaya sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, under the watch of PBBM, he knows already kung sino yung nagpe-perform or sino yung hindi nagpe-perform. At any time of the day, pwede kang tanggalin. Kasi nakasalalay sa iyong appointing officer kung mananatili ka sa pwesto or hindi. Dahil hindi career service. Yan. Hindi na kasi coterminous yan. At halimbawa, si PBBM nag-appoint, pwede kang palitan if you are no longer performing. Kasi performance po ang gusto ng taong bayan. So, sa madaling salita, ang dami-daming natuwa. Pero, grabe din ang galit ng mga Duterte supporter dahil si Minardo Guevara, itinuturing din nila tong alas. Kaya lang, hindi lang binisto ni PBBM kasi si PBBM talaga mabait. Mabait si PBBM. Yung sinabi nilang week, ngayon, sa utos pa lang ng ating mahal na presidenteng mag-render kayo ng courtesy resignation nyo. At tandaan ninyo, hindi lang po secretary, pati mga GOCC heads, government-owned control corporations. Pag ikaw ay leader dyan, CEO ka, alis ka, mag-render ka ng courtesy resignation mo. Ganon nililinis ng Pangulo ang gobyerno. So, sa mga nagsumite, pag low performance ka, hindi ka na, tatanggalin ka na. Kasi hindi ka man tanggapin yung ano mo or tinanggap ang resignation mo. O katulad niyan, tinanggap ang resignation ni Guevara, so palitan siya. Ang hindi lang tinanggap ngayon so far, DND Secretary, DILG at saka ng DOJ. Pero may mga susunod pa na mga pronouncement ang Malacanang through Executive Secretary Lucas Bersamin, update sa kung ano na po yung mga tranche ng mga bumitaw
Are they retained or not? So congratulations sa ating mahal na presidente dahil political will to. Oh, alimbawa out of 50 plus yan or 60 plus na mga cabinet officials, 30 ang tanggalin, walang problema po yan. Kung i-retain man, wala po ding problema sa akin yan. Because I believe the wisdom of the president. So ngayon, pilay na naman ang mga Duterte supporter. Dahil si Menardo Guevara, appointed ng tatay nila, wala. Kaya nga nagyayaw-yaw-yaw eh. Ano daw kunong drama ni PBBM, tatanggalin lang si Menardo Guevara, bakit dinaan pa sa courtesy resignation? Kasi civil po ang Pangulo. Hindi po marahas, hindi po nang aape. Correct? Oh. Hindi katulad ni Digong na, wala, tsapwera ka na kaagad-agad. Kaya mga kamunting tinig, congratulations po sa ating mahal na Pangulo. May bago na tayong Solicitor General. Pero ako kay Berberabe, gusto ko rin siyang maging Associate Justice. Kaya lang based on my own interpretations, no? Marami pa mga senior na nag-apply sa kanya. Sinubaybayan ko tong interview kay Attorney Darlene Marie Berberabe during that time na kung saan ay nag-apply siya bilang isa sa mga Associate Justice ng Supreme Court kasi meron pong magre-retero. So mayroon pong magre-retero kaya open po ngayon ang posisyon bilang Associate Justice ng Supreme Court. Okay? So ayan, so inappoint siya ng ating mahal na Pangulo. Hindi na ako natuwa, hindi na ako nagulat. Dahil alam ko pag pumili si PBBM, whether you are enemy or not, alam ni PBBM kung ano po ang kanyang ginagawa. Si PBBM naman, hindi naman kaalyado yung ina-appoint niya lahat eh. Pati ba naman kung makalaban sa kanya nga, minsan, ina-appoint niya. Because, serbisyo po ang tinitingnan ng ating mahal na presidente, hindi po ang politika. So, congratulations! May bago na tayong Solicitor General in person of College of Law Dean Darlene Marie Berberabe. And may bago din tayong PNP Chief na walang iba kundi si General Torre. Abangan natin yung iba pang mga appointments sa press conference ng Executive Secretary. Antabayan natin yan. And syempre, ang weak leader na sinasabi nila, ayun, si Teves nakauwi na ng Pilipinas. Ang dami-dami talaga mga nangyayari na ikinagulat ng mga kritiko ng gobyerno at kritiko ng ating mahal na presidente. Hindi nila akalain na sa simpleng courtesy resignation, nasira lahat ng plano ng gustong pabagsakin ang administration. Kaya hindi nyo mauutakan ang mahal na Pangulo.